Hi, you're listening to the Real Deal podcast by NMA Real Estate Services, your one-stop shop for your real estate needs. I'm Angel Enriquez, NMA salesperson, and your Real Deal host. This is episode 1, Futura Vinta, a perfect start. We're here today at the Futura Vinta showroom at the Philinvest sales office in Zamboanga City. First on the list is I will give you an overview. We will highlight the investment potential of Futura Vinta, including the appreciation value, rental opportunities, and strategic location in Zamboanga City. Hi! So today on our podcast, nandito kami sa showroom ng Futura Vinta. So we have our 2-bedroom unit. It's an honor to have our senior broker associates ng NMA Real Estate, Mr. Abdel, to help us out with all the details and most asked question when it comes to real estate here in Zamboanga City. So Sir Abdel, how are you and how are you connected to Philinvest? I'm doing fine. Well, sa Philinvest, actually, nung pagpasa ko ng real estate broker, pumasok na ako agad sa Philinvest. It was 2013. 2000. Pero sa practice, tagal na talaga ako nagka-practice kasi since Villa Teresa pa, that was 2005 pa. 2005. Nag-start ako sa real estate practice. Pero pumasok sa Philinvest nung nakapasa na as broker. Kasi required talaga na may license ka kung mag-practice ka sa Philinvest. Alright. So, yung naging broker kayo, sir, is yung era na hindi pa kailangan ng 4 years course. Tama po ba? Yes. Tama. Correct. Alright. So, can you share with us kung ano ba yung Futura Vinta? Okay, Futura Vinta. Let's go yung overview natin. I-highlight natin muna. Unang-una, Futura Vinta, siya yung unang dito. The first mid-rise condominium in Zamboanga City. I think hindi lang Zamboanga City, sa Zamboanga Peninsula. So, develop siya ng Philinvest land. Meron siyang dalawang building. Yung Building A and Building B. Yung Building A, supposed to be turned over by next year. May sarili siyang clubhouse, swimming pool, gym, roof deck, gardens. So for Zamboangueños, talagang ito yung para magbibigay ng sa kanilang experience. Like, kung pumupunta ka ng Manila, tapos nag-Airbnb ka Yes. dun sa mga condominium sa Manila. So dito, may experience na, kahit hindi ka na nakakapunta, na-experience mo yung Condo life. condo life. Much better pa kung andyan na si SM kasi Yes. tinatayo na siya ngayon. So probably baka sabay pa yan sila mag-open. I heard andyan din si Robinson, tapos walking distance mo rin si KCC. Aside from that, sir, ano pa yung So, mga... sa sa investment naman, potential talaga si Futura Vinta. Dahil yung unang-una, yung appreciation value niya. Kasi sa tinagal-tagal kong mag-practice sa real estate, ang unang tanong niya ng tao, ano ba yung magandang bilhin? Yes. Well, kung bibili ka ng property, unang-una, yes, kung personal, so ang gagawin mo talaga kung saan ka komportable. Pero kapag sasabihin mo personal and for business na rin, Yes. titingnan mo talaga kung saang property ang mataas ang appreciation value niya. Yes. So dito sa na to, sa project na to, isipin mo lang, itong condominium na to, mahirap na to magkaroon pa ng isa pang ganyan. Yung gaano siya kalapit sa city, even to the main campus ng Ateneo. So ang appreciation value niya ang bilis. Kahit yung dati binibenta ng 3 million, nasa mga 5 na ngayon. Like, it's just 2 years gap lang yun. Tama. Even the parking, naalala ko mga 6 to 700,000. Ngayon, almost 2M na siya. 2 million. Ang unit natin ngayon, yung sa 2 bedroom is nasa 7 million plus.
So, rental opportunities, ang dami rin kapag sasabihin mo rental opportunities. Unang-una, ang target mo dyan is Ateneo. Andyan ang college nila. Tama. Andyan ang law school. Andyan ang med school nila. Then, ang nasa left side niya is Ciudad Medical. So, Hospital. yes. So, rental opportunities, ang dami rin. Strategic talaga yung location niya. Aside from having all these things like the strategic place and ideal for students, professionals, and also families, it's also very accessible kasi nasa ano lang siya, malapit siya sa airport as of now. Yes. But when it comes to like years from now, syempre may plans yung government to move the airport. But it's still strategic pa rin. Yes. Despite of strategic that siya plan. kasi actually kahit sabihin mo na kahit mag-transfer pa kung sino-sino, pagbaba mo kasi parang change of lifestyle talaga eh. Actually, Pagbaba mo, walk ka lang ng ilang meters, SM na. tama. Pwede ka mag-breakfast, mamalengke na naka-shorts, paggising mo kung magutom, hindi ka na kailangan pa mag-food panda or anything. Andyan Tama, na sa babang, tama. bababa ka lang. Kahit tatanda ka, ang hospital andyan, kahit ikaw lang magpunta, kaya na. Actually, Pag super left mo. best. Ang banks andyan, ang restaurant andyan. So parang kahit ano pa yung mag-transfer o ano, yung mga SM andyan na, hindi rin yan Hindi na mag-move. Hindi na mag-move ang schools, ang ano. So sa investment at saka sa ano niya, panalong-panalo pa rin si Futura Binta. Yes. So, next thing, sir, is how to get started. Kasi madami yung nagtatanong, Okay. paano ba ma-acquire yung mga ganitong unit? Kasi some of our clients or the ones that are asking, nahihirapan sila, sino ba yung dapat puntahan? Anong lugar? Okay. Sino yung dapat kausapin? Kasi minsan, syempre, madaming nagbebenta ng mga units na hindi naman license. Actually, hindi lang sa Zamboanga City, all over the Philippines, yung mga kalokohan andyan na. Kahit hindi naman sa real estate eh. Tama. Pero paano mo ba masasabi na secured ka? Yes. Kung nag-engage ka sa isang, kahit something, for example, sa real estate, kung bibili ka, kahit naman magkasakit kasi nung pupunta mo yung doktor. Bakit? Kasi sila yung lisensyado sila. Kung may kaso, everything, lawyer naman. Tama. So, kung sa real estate, punta ka sa broker. Ang trabaho kasi ng broker, actually lifetime yan. Hindi lang from the very beginning yung parang nagbenta tapos wala na. Hindi lifetime yan. Mayroon niya mga sinumpaan na tungkulin, yung mga pledge tapos pagpasa mo ang dami. So, Liabilities. yes. Sa liabilities, kung may magpalpak or anything, kung hindi mo magustuhan, pwede ka pumunta na sa PRC para magreklamo. Tama. So, how to get started? Alam mo yung sa tinagal-tagal ko dito sa practice, itong pagkuha sa condominium ang pinakamadali. Just imagine yung parang flexible payment niya, no? Ang reservation niya is nasa 20,000 lang. Magiging it will form part of the payment na. Tapos yung down payment niya is around like 12% lang sa Yes. total contract price. Kukunin mo doon ang 12% sa total contract price, tapos yun na ang down payment mo. Yes. At wala din akong narinig sa tinagal-tagal ko dito sa Zamboanga na ini-stretch siya ng 36 months. Ibig sabihin, 3 years. 3 years 3 to years pay. mo babayaran ang Down payment. down payment. Just to clear things lang, sir. Para kasi yung iba, medyo nahihirapan sila when it comes to numbers and the Okay. terms. For example, like, anuhin mo na, let us say, 6 million tapos kunin mo ang 12% noon, kahit i-divide mo lang yun ang monthly mo for 36 months. So, roughly, Actually, may promo sila ngayon, yung PhilInvest. Different yung every year na binabayaran mo. Meron ngayon yung first year is nasa 10,000, meron 14 and then mag-18. Yun yung sa studio unit. yes. Pero simple thought lang doon, lahat ng ibabayad mo sa 36 months na yun, after 36 months, yung ibabayad mo doon sa 36 months na yun, wala yun interest. Yeah. Purely lahat, piso, sentabo, lahat, madededuct yun sa
total contract price mo. Yung total contract price mo, yun yung binibigay na amount ng nabili mong unit at that date. Kasi almost like every 4 to 5 months, nag-i-increase po yung property. Yes. So, kung ano yung magkano mo man siya nabili, yun na talaga yung amount niya. Hindi siya mag-a-appreciate. Hindi yung amount na nabili mo. Yes, yes. Pero yung property, nag-appreciate na yun kapag, for example, last year ka nakabili, then i-compare mo siya ngayon. So, mataas na talaga siya. For example, sir, syempre nag-appreciate yung value ng unit. Pero once nagbayad ka na, walang increase. Yes, walang wala na. Yun additional na. Kasi interest. sa contract, you will sign the contract na kasi doon at tapos mai-issuehan ka na ng OR from the first talaga ng pagbayad mo ng 20,000. Yes. So, yung 36 months na yun, i-use mo na lang yun para makabayad ka lang. Kasi after 36 months, ito total yun lahat ng binayad mo. Then, i-deduct siya doon sa total contract price. Kung ano man ang matira doon, yun na yung pwede mong i-through bank, i-through loan. Yun yung mga options. Yun yung option. Actually, 3 po yung option natin paano siya bayaran. Yung una is yung cash. Yes. Actually, cash, mas mababa siya kasi marami siyang mawawala. Yung mga bank fees. 20,000 mo nang ibibigay mo. Then, I think within 30 days, bubuo mo na yung total contract price. Then, meron din yung deferred. Deferred cash, yung i-divide lang kung ilang years. Like, it's like 2 years ata ang deferred. Yes. Di-divide mo lang kung ano man ang total contract price na yun. Then, yun na yung parang Fully paid pinakamadali, yung sa deferred. Yung pinakamadali is the bank loan. Alright. So, most of our clients are choosing yung bank loan. Yes, bank financing. Kasi they can pay the 10% and then the 90% remaining, pwede nila ipabayad sa bank. Yes. Tama, sir? Yes, tama. And ano rin, ang kinaganda doon, for example, let us say, binabalak mo rin siyang i-cash. Pwede naman sabihin mo, ipapasok mo siya ng bank financing. So, kapag pinasok mo siya ng bank financing, magkakaroon ka ng 36 months to pay, which is 3 years. Yes. So, kung bayad ka lang doon, malaki ang binabayad mo. Then, pag abot ng 36 months, let us say, nabayaran mo siya ng buo. Okay. Meron man yan computation doon, nagsasabi na ito yung bank fees, ito yung mga miscellaneous, ito yung ano. Kung nabayaran mo siya in 36 months ng cash, isasauli sa'yo yung binayaran mong bank fees. Yung bank fees. So, makakasave ka doon. Alright. So, you can choose yung bank financing pero in cash mo siya babayaran. Yes, yun yung parang kinaganda ni bank financing kasi binibigyan ka nga niya ng 36 months to pay. Alright. So, that's really good. Yes. Pwede ka ang tawag ko doon, pwede ka magpa-excess sa sa Payments. monthly due mo. Yes. Oo. So, may marireceive siya after. Kung na fully pay mo talaga yung buo total contract price. So, alright, given that, sir, I also have a question na laging tinatanong ng ating mga clients or potential clients. These are the things na laging, ano ba yung mga requirements to be submitted, lalo na pag OFW or pag dito sa Philippines, ano-ano yung mga kailangan natin from them? Actually, most of the requirements is on hand mo na yan. The only thing lang na i-request mo is yung certificate of compensation mo. Yan lang. Kasi kung iba bank loan mo, dapat makita ni bangko kung magkano yung Sahod. income mo, Yes. yung salary mo. So, other than that, picture, birth certificate, marriage certificate, mga ganun, on hand mo na. So, ang dali niya kasi, kapag dito ka pa sa PhilInvest, pwede mo yun ipadala through email. So, i-scan mo lang, then ipadala. So, sa employer mo naman, maghingi ka lang ng certificate of employment with compensation. So, padala mo lang, okay na siya. Then, sa sa mga forms naman, sa mga documents, pinapadala naman ni PhilInvest through email, pwede ka rin mag-fill up. Even e-signature is inaalaw ni... Allowed ang Yes, e-signature. inaalaw ni PhilInvest. So, kahit saan ka balupalop ng mundo, magagawa mo talaga. And then, sa payment din, madali din. Fund transfer, meron na tayong GCash ngayon. Yes. So, actually,
kahit No distance. yes, kahit wala ka dito, kahit Pwede pa rin. itago mo, sabi mo itago ko, magiging surprise to sa family ko, pwede. Pwede talaga. I-contact mo lang yung broker mo. Pag-contact mo sa broker mo, i-assist ka naman yan lahat, maaano mo na. Actually, marami kaming ganun. Marami kaming OFWs. OFW na gustong kumuha and then paminsan wala na silang ginagawa na, for example, may tao pa na magpunta, mag-ano dito. Yung mga advertisements kasi andyan na yan, Enough na siya. enough na siya ang advertisement, ang pictures. Paminsan kasi meron na rin yung nag-FaceTime at saka itong showroom. Napapakita na namin sa kanila. Yes. Actually, enough na tong showroom. If nandito kayo, we will describe, or si Sir na lang, how can you describe the showroom right now? Itong showroom natin, same talaga siya sa actual unit. This is a 32 square meter. So ngayon, andito tayo sa living dining kitchen niya. So there is a master's bedroom, a bedroom, and toilet and bath. Yung dalawang bedroom, mayroon siyang window, pareho. Then, pwede mo siya ma-installan ng air conditioner. And then, sa natin, sa toilet and bath natin, set na po, kompleto na siya. Diyan ang water closet. Water tapos closet. yung... The basic needs. Yes, andyan na yung sa, natin, set ng shower. Complete, Shower heads, yes, complete na, faucets, yes. drains. Two-way yung natin, yung sa natin sa faucet natin. Ventilation also, sir, no? Yes, meron na rin. At saka ang unit po natin ay may siya, yung sprinkler, dalawa. Alright. Just in case of fire. And then sa lavatory, meron na rin siya with cabinet na sa baba. Yung po niya, yung floor niya is 30 by 30 ceramic tiles. Yes. Then, yung yung ceiling natin is, this is a gypsum board. Made of gypsum board. Yes. And then, including the partition po ng dalawang bedroom. Alright. So, yung height niya is nasa 2.8 or 2.9 to. Basta mas mataas to sa mga regular na condominium. Standard. Above standard. Sa mga yung mga clients natin, meron kaming ginawang video na talaga sa pinapakita, ini-explain, detailed by detailed talaga yung pag-explain ng video na yun regarding sa isang unit. For example, yung 2-bedroom, pati yung sa studio. So, kung mag-a-avail sila, tapos mag-contact sila sa amin na they can watch. oh yes, sinishare namin ang video na yun. So, almost actually, kapag nakita mo na yung video na yun, parang lahat ng question mo is masasagot niya na. And you can experience kung ano talaga Yes. living in this kind of condominium unit. Yes. So, actually, that's really good to have a video like that. Kasi yung mga ibang viewers natin, or yung mga nagtatanong na client, hindi nila ma-imagine kung ano ba yung unit. Kasi yung mga pictures before is the entire building. So, hindi nila alam kung ano yung nasa loob talaga nung unit na bibilhin nila. So, now we have the showroom para maipakita sa kanila and videos to really experience kung ano yung inside the unit. And then, other than that, so far, sir, yung building A is already constructed. Ongoing yung Ongoing construction po. niya. And, what can you say to your clients naman? Yung mga current clients, how can you assure them that we will be able to really turn over the units by second quarter of 2025? Well, sa mga naka-avail sa Building A, actually pwede na nilang i-visit yung yung building. Exact unit. Yes, actually binibigyan tayo ng 1 hour. It's Saturday. It's 4 to 5 p.m. So pwede na tayong pumunta doon. Kahit yung last time, gabi na kami andun, they are working naman. So it's like 24 hours na naggagawa. Yes. Visible na rin kasi talaga sa daan yung building. So regarding sa turnover, actually kayang-kaya ata yung sa next year, yung sa Building A.
Pero yung sa ano naman, Sa kahit building wag B. mo nang isipin yung ganun, actually, matutuwa ka kung maiisip mo na pagtayo ni SM, pag open ni SM is andyan ka na rin. Yes. So parang change of lifestyle mo talaga. So Actually. napakaswerte nila na ano na No nakakuha. traffic. Yes. Pwede mo na lang Pagbaba mo, nandun ka na agad. lalakarin mo na lang lahat. Wala ka nang sa Wala ka ng traffic ngayon. pasahe. Yes. So tapos napakamura pa nung nakuha nila. Actually, yung mga very first to Yung buy. mga first na nag-buy, meron pa ata mga nasa 4 lang. 4 million plus lang. 4 million. So ngayon, ang unit nyo po is nagre-range na ng mga 7.2 to 7.5 Actually. ang 4 million ninyo. So just Actually. imagine kung gaano siya tumaas. Actually, I'm gonna share a story lang, sir, no? I think I told this story to you na yung client ko, super happy siya. Actually, OFW siya. And then, she's very happy kasi 3 million lang niya nabili yung unit niya. And then, ngayon, around 5 na siya. So, Yes. imagine the increase. Meron siyang millions. Fully paid na din siya. So, she's really excited to really design yung unit niya. At saka sa iba, alam mo, kahit for example, sasabihin mo sa sarili mo, anong gagawin ko? May bahay naman ako sa Zamboanga. Anong anuhin ko? Pero kung kaya mo, actually, being the first na condominium sa Zamboanga, even sa Zamboanga Peninsula, parang sa sarili mo na magkaroon ng condo na yan, parang it's a different thing sa sarili mo. Parang, Achievement din. achievement, parang ikaw mismo, mapaproud ka sa sarili mo na meron kang ganyan. The first ever. Yes. At saka, masasabi mo talaga na kapag meron ka niyan, hindi mo yan masabi na hindi mo kailangan. Meron time yan makakailangan mo siya. Kasi, ang Zamboanga prone siya sa brownout, prone siya sa baha. Actually. Yang kondo, ang layo-layo kapag, for example, na sa baha, hindi ka babahain dyan, dire-diretso ang tulog mo. Ngayon, sa ang lugar bang hindi binabaha? Almost, parang lahat binabaha na. Kami nga sa Tetuan, akala ko hindi aabutan nung December. Pero grabe na Last yung year, pero traffic. grabe sir. ang baha Ay, that baha, I time. mean. Kahit yung LM, tinaas nila yung pool nila kasi pinasok din sila. So, mataas na yan ang Tetuan. Then, tingnan mo yung brownout. Yes. Nakakainis din. So, kapag andyan ka, parang wala ka doon, sound sleep ka rin. Ano siya, parang in another zone. Yes. So, given that include na napag-usapan na natin yung appreciation value, let's talk about rental opportunities naman, sir. Kasi, di ba, for some, siguro gagawin nilang bahay. But for other people, they will use it as business. So, ano yung sabi? Airbnb. Actually, marami na rin sa atin kapag pumupunta ng Manila, nag-Airbnb sa mga condominium. Yung feeling na nag-hotel ka, tapos doon ka sa condominium, iba yan. Kasi kapag nag-rent ka ng condominium, may feeling ba na kahit konti lang na parang sayo yun. Kasi kapag andun ka na, parang as if you own the unit. Pwede ka magluto, lahat maglaba, kung anong gawin mo. Kasi yung hindi mo nagagawa yun sa hotel. Independent life. Magdala ka ng pagkain. Parang sayo ba? For the time being na nirerenta mo, parang sayo yun. Yeah. So, imagine yung mga neighboring natin, islands. Tawi-Tawi, Basilan. Ako, I came from Holo. Pwede mo na masabi ang Ipil. Tapos yung mga nag-hospital dyan, kung wala ng for example, tulugan, maghupat ka pa, maghotel ka andyan si Futura. Yes. So sa rental niya, okay na okay. Tapos sa mga students, kung ako ang parent, tapos nagpapa-dorm, ako, which is kaya ko naman ipatira dyan sa condominium. 24 hours, 24 hours ang dyan. Security. Yes, ang security. Tapos yung niya rin, yung yung what do you call this, yung camera na yung CCTV. So yung CCTV, secured kung talaga. andyan ang anak ko, pwede kong hingin. Yeah. For example, pupunta ko, sabi ko, ganyan. So sasabihin ko rin sa anak ko. So mahirap siyang magloko. Actually. So, Bantay sarado pag sa mga kids. Makakaano pa yun. At saka yung niya, parang privilege na andyan siya. So, parang
lifestyle niya rin is parang luxurious din. So, siyempre, binigyan na siya ng ganun. Mag-aaral Yeah. na talaga siya ng mabuti. Actually. Sa mga naglo-low school, maganda rin talaga yan. Kasi kapag naglo-low school ka, basa ka naman yan. Kung kapag nasa bahay ka, paminsan, hindi ka na yan makakabasa. So, Yeah. sa mga naglo-low school, parang best din yan na dyan ka na lang. Kasi, I think sa low school, dapat mga 8 hours ang reading time mo eh. Yes. So, sa mga nagme-med, ganun din. Tapos, lahat ng kakailanganin mo is andyan lang pagbawa mo SM. Yes. So, SM. parang kukulangin pa ang dalawang building. Sa A and B, kapag sasabihin mo yung rental opportunity, kukulangin pa yung mga units na yan. We can really say na sobrang strategic Yes. yung place. And this is the only condominium to have that. Yes. Okay, so sir, next question is about paano naman yung sa mga businessman? Okay, sa mga business. Sa mga business, madali din. Actually, on hand mo rin talaga ang mga requirements. Yung mga nakahang, yung mga business permits, yung sa mga DOLE, yung sa mga DTI, yan lang. Yes. Ipopotocopy lang yan. The only na ipoproduce mo is yung ITR, which is I think na meron naman is anuhin mo lang yung bookkeeper mo na meron ka rin naman yan. And sa mga cases na actually na mga mahirapan sila mag-produce or anything, yun na rin ang expertise namin. Kaya kami andito, kaya nga andito yung profession namin is to help. Yes. So, sa pag-avail, actually, madali lang talaga siya. Yun nga ang sabi ko sa tinagal-tagal ko sa profession, itong Futura Vinta ang napakadali na ibenta. kumuha. Na madali siyang kumuha with regards to the sa mga requirements, sa Yes. mga pagpasa. Hindi katulad doon ang daming hinihingi. Ngayon, maka-avail ka na, punta ka sa office, gusto mong bumili, may dala kang 20,000 pati ID, isang ID lang, bigay ka Okay lang na. ng email, okay na. Yung tatlo lang yun, kukuha mo na yung You can proceed. unit na gusto purchase mo. na. Yes. So, it's safe to say that you have the full support from the trusted brokers ng NMA. Tama, isa po kayo sa Yes. brokers ng NMA. So, how can you tell your clients to trust NMA? Actually, matagal na rin kami sa business na to. Kung mga clients ang dami na, hindi na namin mabilang. Hindi lang Futura Vinta, Hindi sir. lang. Tama. Ang sobrang You're also into lot. yes, ang dami na. properties. Actually, buong Pilipinas, national. Tsaka, yun lang. Like, for example, wag na kami magmayabang, wag na kami Yes. sabihin na natin yan. Doon ka na lang sa punto kung, for example, magloko kami. Doon na lang. Diretso tayo doon. Kung sakali magloko yung broker, meron ka kasing pupuntahan, meron kang makasangga. Yes. I-report mo lang sa PRC. Ganun ka ka-safe kung nakipag-transact ka sa isang broker. Yes. Kasi mawawalan siya ng lisensya. Lisensya. Isipin mo na lang, for example, wag mo lang anuhin kasi parang hindi man talaga siya klaro. Isipin mo lang yung doktor, pareho lang yan kami na PRC license. Yes. Isipin mo lang kung gaano kasakit mawalan siya ng lisensya. Ganun Actually. din kasakit kung mawawalan kami ng lisensya. Kung nagloko si doktor, i-report, i-ano mo siya, Matatanggalan ng lisensya. siya. So, gaano kasakit yun sa isang doktor. So, ganun din po kami. So, ganun kami yung parang commitment namin sa profession. Kasi ayaw din namin matanggalan. Kaya, kapag sabihin mo na safe or anything na ganun, kung sa reality practice, siyempre, kaya nga pinulis ni PRC, Professional Regulation Commission, para kami po yung mag-serve. Tama. So, contact NMA Real Estate Services for inquiries or to reserve your unit today. You can also visit the showroom in Philinvest dito sa may veterans in Zamboanga City. So, you can also contact me. I can be your salesperson. I'm also under NMA. And also, Sir Abdel, siya yung isang senior broker ng NMA, Real Estate Services. So I think that's it. This has been episode 1, The Real Deal podcast by NMA Real Estate Services. Thank you for listening and see you on the next podcast.